Sa laki ng halagang nakulimbat di manong pera, naniniwala ang Department of Justice na meron pang mas malaking taong may kaugnayan kay Ruby Tuazon, ang isa sa mga kinasuhan ng plunder kaugnay sa Malampaya Fund scam. At isa sa mga anggulong tinitignan ay ang posibleng kaugnayan di mano ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Itinanggi at inalmahan naman ito ng kampo ng dating unang Ginoo. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Panaisipan kung kaninong komisyon ang kinuha ni Ruby Tuazon, isa sa mga kinasuhan ng plunder kahapon kaugnay na Malampaya Fund scam. Sabi ng mga whistleblower, nasa 200 million pesos mula sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles ang naiabot kay Tuazon, pero di pa alam kung para kanino. Si Tuazon ay dating tauhan ni Senador Jinggoy Estrada. Asawa rin siya na namayapang pinsan ni dating First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo na si Carlos Butch Tuazon. Kaya lumutang ang espekulasyong baka dawit dito ang asawa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi pa namin yan pwedeng i-confirm because that's why we stated in the letter complaint of the NBI filed yesterday na although there is proof that this Ruby Tuazon was able to get commission 200 plus million, no, siya pinakamalaki in fact, ay hindi pa ma-trace kung sino exactly yung principal or principals nitong si Ruby Tuazon. Isang anggulo lang yan na tinitingnan namin because of that relation to the former First Gentleman. Si Attorney Ferdinand Topacio, tagapagsalita at abogado ng dating First Gentleman, tinawag itong isang witch hunt. Noong naganap daw ang mga sinasabing transaksyon, matagal nang hiwalay si Tuazon sa pinsan ni Mike Arroyo. Wala siyang dealings kay Tuazon, ni hindi sila halos nag-uusap at huli sila nagkita noong burol ni Butch Tuazon noong 2008. Hinamon nito ang Aquino administration na palakasin muna ang kanilang kaso bago magsalita. Handa raw ang legal team ni Attorney Arroyo na patunayang hindi totoo ang mga malisyosong alegasyon. Buwelta naman ni De Lima. Now yung kay former First Gentleman naman, wala pa naman kaming sinasabi na talagang siya yun, no? Wala pa kaming kino-confirm tungkol doon. Isang anggulo lang yon. Kasama ang dating Pangulong Arroyo sa mga kinasuhan ng plunder at iba pang kaso. May 23 iba pa. Isa dito si dating Executive Secretary Eduardo Ermita. Sa phone interview ng GMA News, iginit ni Ermita na suportado ng Presidential Decree 910 ang pinirmahan niyang memorandum para maglabas ng pondo ang Department of Budget and Management mula sa Malampaya Fund. Trabaho rin niya anya ang maglabas sa mga direktiba ng Pangulo bilang Executive Secretary, sabi ni Ermita. Meron mang basis tayo yung Presidential Decree 910 ni former President Marcos kung saan nakalagay doon sa Section 8 na among others about the utilization of the fund generated from the Malampaya Fund is it can be used for whatever purpose as may be authorized by the President. That was the basis for the President approving the release of funds to be thrown out of the Malampaya Funds. Ikinagulat daw ni Ermita ang pagsama sa kanya sa kasong plunder, lalo pat wala ni isang kumontak sa kanya sa mga nag-iimbestiga para hingan ng paliwanag tungkol sa Malampaya Fund. Pero handa raw siyang sagutin ang bintang laban sa kanya. But to the extent possible, the only thing that I can do is shake my role. As I just told you, I will just repeat that because that is the function of my function as Executive Secretary. So I don't see what there is anything I can do if I have to say something na trabaho ko talaga. Pero wala nang kukontak sa akin. Inaudit ako, hindi man ako salis ni Sparksman yung talagang aking role. Sa nakuhang data ng GMA News Research, lumalabas na 250 million pesos lang na Malampaya Fund ang napunta talaga sa energy-related projects. Ang 19.393 billion pesos napunta sa mga proyektong walang kinalaman sa enerhiya. Sherry Ann Torres, Katutok, 24 Oras.